Isinagawa ng grupong Abu Sayyaf ang malagim na pagpapasabog sa Davao City Night Market kagabi na ikinasawi ng 15 katao at ikinasugat ng mahigit 60 iba pa. Mismo ang tagapagsalita ng Abu Sayyaf Group na si Abu Rami ang nagkumpirmang ang grupo nila ang responsable sa naturang pag-atake. Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, inaasahan na nila ang posibleng pag-atake ng ASG. Ito'y matapos silang makatanggap ng intelligence report ukol dito ilang araw bago pa man mangyari ang insidente. Nangyari ang Davao Blast matapos ibuhos ng pamahalaan ng tropa ng militar sa Sulu para sa pagpulbo sa Abu Sayyaf. Una rito, kinumpirma rin ni Davao City Mayor Vice Mayor Paulo Duterte na nakatanggap siya ng banta umanong pag-atake sa pamamagitan ng isang text message kung saan target ang General Santos City at ang lungsod ng Davao. Samantala, ayan nga, Ria, ay mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng ating mga otoridad dyan sa paliparan. Dahil na rin sa, siyempre, nangyari sa Davao, bagamat may pangamba, ngunit dahil para sa seguridad ay talagang susunod ang ating mga kababayan dyan. Kasunod nito, yung Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard ay naka-heightened alert na rin sa lahat ng pantalan sa buong bansa. At nakatanggap tayo ng text message mula sa Media Relations Group ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at kinondena nga ng kalihim ang nangyaring pagbomba sa Davao City kagabi. Kasunod nito ay bumuo na ang DOJ ng task force para rin imbestigahan ang insidente. At si Aguirre po ay pinangunahan na rin ang fundraising para matulungan yung mga naging biktima ng pagsabog. And speaking of pagsabog, kanina Ralph, inilahad natin yung mga pangalan, yung listahan ng pangalan ng mga naging nasugatan dito sa pagsabog. At ngayon, hawak naman natin ang listahan ng mga nasawi and babasahin lang natin, no? List of casualties in the Friday night blast in Davao City. Ito po ang nasa Angel Funeral Home sa binisita ni Pangulong Duterte, si Daniel Larida, Melanie Faith Larida, J. Adremesin, Rogelio Cagangtas, Mercy Basilisco, isang nagngangalang Mr. X, Cristel De Colongon na naibiyahe na ang kanyang katawan sa Surala. Sa Cosmopolitan Funeral Home naman, Ralph, nandoon ang nasawi doon ay si Ruth Mary Sido, Reynaldo Salvador, Eufemia Biscocho, Christian Denver Reyes, Evelyn Sobrecari at isang nagngangalang Miss Y. Samantala, kinansilan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang official visit nito sa Brunei na naka-schedule sana bukas hanggang sa Lunes. Ito'y matapos ang nangyaring madugong pag-atake sa lungsod ng Davao. Nakatakda sana makapag-usap ang Pangulo ng si Duterte, ang leader ng Brunei na si Sultan Hassanal Bolkiah at ang Filipino community doon. Ito sana ang unang foreign trip ng Pangulo bilang bagong Pangulo ng bansa. And kanina nga ay binisita nga ni Pangulong Duterte yung mga lugar na yung mga funeral homes and hospitals kung saan nandun yung mga nasawi at nasugatan. Binasa natin isa-isa yung listahan ng mga pangalan ng sugatan at nasawi. And nakatanggap din tayo na itong Philippine Ports Authority at ang Philippine Coast Guard ay inilagay na sa heightened alert ang lahat ng pantalan sa buong bansa, pati yung mga terminal natin sa airport, and then syempre sa LRT, MRT at lahat pa ng lugar kung saan maraming tao. At ang advice nga po ng ating pamahalaan ay maging vigilant, maging alerto sa paligid natin at kung may nakikita tayong kahina-hinalang aktibidad ay agad nating i-report. At ito nga yung sa kagnay dun sa trip ng Pangulo Duterte sa Brunei ay kinansila nila ito. Kanina nga madaling araw kasi ang usapan pa dyan ay parang nagdadalawang isip pa ang Pangulo kung tutuloy siya o hindi. Pero nga dahil dyan sa nangyari sa... Kung ano sa mga bansa ang itutuloy niya.
na dahil dyan sa nangyari sa Davao na pagsabog dyan, nagdesisyon ang Pangulong Duterte na hindi na siya tutuloy dyan sa Brunei. Pero tuloy naman ang Pangulo sa kanyang foreign trip sa Vientiane, Lao para sa ASEAN Summit mula Setyembre 6 hanggang 8 at dire-diretso rin niya ng Pangulo pa Indonesia sa 8 naman hanggang 9 ng Setyembre. Ralph, nagpaabot na rin ng mensahe si CBCP President Archbishop Socrates Villegas at ang sabi niya ay, I quote, "Let not vengeance be our response, but peace." So hinihimok niya ang lahat na magkaisa at para sa ating pagtamo ng kapayapaan sa buong bansa. At para po sa mga mensahe ng simpatya at pagkakaisa para sa Davao, gumamit lamang po sa social media ng hashtag Pray for Davao at hashtag Stay Strong Davao. And meron din tayong information mula kay MIAA General Manager Ed Monreal at sabi nga niya ay inilagay na nila ang kanilang mga K9 unit sa lahat ng checkpoint. At sa puntong ito ay magbabalik po tayo mamaya sa ating pagbabalik ay makakasama natin ang ating guest na si Attorney Maris Manalo. Huwag po kayong aalis. Isinailalim sa state of lawlessness ang bansa kasunod ng nangyaring pagsabog kagabi sa night market sa Rojas Avenue, Davao City, kung saan nasa 14 ang nasawi habang mahigit sa 6 na po ang nasugatan. May report si Lala Babilonia. Nagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng state of lawlessness sa bansa matapos ang nangyaring pagsabog sa isang night market sa Rojas Avenue, lungsod ng Davao. I have this duty to protect the country. I have this duty to keep intact integrity of our nation. So I'm declaring now a state of lawlessness. It is not martial law. It has nothing to do with the suspension of the writ of habeas corpus. Sa tinitig ng anggulo sa pagsabog ay maaaring isa itong paraan ng pagganti ng mga ekstremistang grupo, partikular ang Abu Sayyaf. So I said they gave us the warning. Not only in Hulo, but in other places. So we were forewarned, we were ready. All of the commanders are here. Even Paildon, the Bureau of Customs, at yung mga intelligence natin, head, nandito. Samantala, naka-lockdown naman ngayon ang lungsod ng Davao. Inutos ng Pangulo na magkaroon ng checkpoint sa palibot ng lungsod at nakiusap din ito na makipagtulungan ang mga residente sa mga kapulisan at militar na nagsasagawa ng kanilang searches sa mga motor vehicle. Ilang paraan ay ang pagsarado ng ilaw ng kanilang headlight habang ang nasa loob na ilaw ng kanilang mga sasakyan ay dapat buksan, gayon din ang mga bintana nito at ang pagiging handa na magpresenta ng identification documents. Ngunit binigyang diin ni Duterte, hindi ko kontrolin ng mga otoridad ang galaw ng taong bayan dahil nasa ilalim pa rin tayo ng demokrasya. But I said, unfortunately, we cannot freeze or order people to stop the research because that would be fascistic. Then it is not a democracy anymore. Dahil isinailalim na ang buong bansa sa state of lawlessness, asahan na umano ang mas pinaraming checkpoint sa mga daan at presensya ng mga kapulisan at militar sa mas maraming lugar sa bansa. We go about what I said, there will be checkpoints, there will be occasional, and I believe that we are allowed to do that under circumstances. Samantala, bumuo ng task force ang Davao City Government na tututok sa nangyaring pagsabog doon. Ang Task Force Davao ay bubuuin ng mga pulis at militar na sila rin magsasagawa ng checkpoints at pagpapatrolya sa buong lungsod. Ay kay Davao City Mayor Sara Duterte, pangunahing sisiyasatin ng naturang task force kung paano naitago o nailagay ng mga di pa nakikilalang sospek ang bomba sa night market ng lungsod. Sa ngayon ay di pa batid ng otoridad ang eksaktong uri ng bombang ginamit sa pagpapasabog at patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng 4 na persons of interest. Ako po si Cathy San Gabriel
subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.